Gusto niyo yung video, pare? Kalma ka lang. Kalma? Gusto mo akong kumalma? Matapos akong gagawin doon, gusto niyo mo akong kumalma? Pare, mas... Spencer! Tama Ano? Sino yan? Kamukha ng dress na dinesign mo para sa debut mo. Oh my God, Mom! This is so nice! Cancel the party. What? Magmula nang dumating yung Spencer na yan, yung bastardo mong anak sa buhay natin, nagganda leche-leche na lahat! Spencer! Erika! Where is she? Ang tagal ah. Sabi niya papunta na raw. Wait na lang tayo. Ano kaya importanteng sasabihin niya? Baka naman update regarding sa debut niya. Sa baduy niyang debut. Ang mean mo. Nakita na debut na bahay yung venue. Tapos Halloween theme pa, diba? So, kapag nag-gift tayo, isahan na lang ha. Eh, cheap naman yung debut niya, so tipid na lang tayo. Ay, naku. Ay, Maxine. Ah, hey girl! Hi! what's up? Kamusta? Okay lang. May problema kasi hindi na matutuloy yung debut ko. What? Why? It's Dad. What happened to your dad? Is he okay? Long story eh. Basta, never mind. Sorry for everything and thanks for all the help. Our family is going through a lot right now. From what I heard, her dad's business failed already. Then it's better. It's a cheap debut anyway. Girl, it's okay naman. We understand. Oo nga. Alam mo, ikain na lang natin yan. Where do you wanna eat? Alam mo, kahit sa medyo cheap resto na lang. No? Erica, stop! Erica! Stop! Ano yan? Stop, Erica! Get away from me! Erica, please wait! Erica, please! Jessica, pwede ba tayo magkita? Sabihin na tungkol sa kwarto. Erica, what happened? I've been calling you, pero hindi ka sumasagot. What
What's happening with you? I'm so worried. Ma, ano ba? I'm old enough to protect myself, okay? You don't talk to your mother that way. Nandito na nga ako eh. Ano bang problema mo? I'm sorry. I hate you, Mom. I hate you! Get out of my room! Spencer. Hintayin na natin. Oh, ano nangyari? Bago lahat, gusto ko sanang mag-sorry dun sa mga nasabi ko. Ano ka ba? It's okay. Naintindihan ka namin. And I hope you don't mind. Sinama ko si Renz kasi makakatulong siya sa atin. Jessica, sa tingin ko gustong sapian ni Corazon si Erica eh. Paano mo naman nasabi? Yung gown. Yung gown na design ni Erica, parehas dun sa pangsagala, dun sa picture na suot ni Corazon. Tapos lately medyo weird yung mga kilos ni Erica eh. Hindi ko alam. Posible ba yun? Actually, posible siya. Kasi, ang mga multo, naiiwan sila kung saan sila namamatay. Naiiwan yung energy nila, kaya hindi sila agad nakakalis doon. Pero para magawa yun, kailangan nila ng host. Gagawa sila ng paraan para magkaroon ng koneksyon, yung kaluluwa nila at yung katawan ng gusto nilang biktima. Teka, anong connection? Koneksyon. Kapag vulnerable ang isang tao, kapag meron tong pinagdadaanan na negative emotions, mas vulnerable ito. Okay. So, ibig sabihin, hindi pa totally sumabi si Corazon kay Erica. May chance pa na mapalayas natin siya. Di ba? Kaya kailangan na umalis sa bahay. Convince mo na yung daddy mo, mami mo. Kasi posibleng next na si Erica. Hindi, Jessica, kahit anong gawin ko, hindi sila maniniwala sa akin. Sasabihin lang nila, mabait na yung clinical depression ko. Ben? Ano gagawin natin? Ano ginagawa mo? Si Bitoy. Kailangan natin makita yung mga videos na kinuha na natin sa kwarto. Tama. Tama. Tawag mo. Are you okay? No, I'm not. Ano ba nangyari? Saktan ko si Erica. Hayaan mo muna yung bata. Makakamove on din yun sa cancellation ng debut party niya. Alam mo, hindi ito ang ipinangako mong buhay sa amin. Ano? Ano naman bang katramahan ito? Ang dami na ang problema, Teresa. Sa halip na makatulong ka, dumadagdag ka pa. This is all your fault. My fault. Sa palagay mo ba, wala kang kasalanan? Kung matulog ka nga, nakarob ka pa oh. Piling mayaman, ang luho-luho mo kahit naghihirap na tayo. Tapos sasabihin mo sa akin, it's all my fault! Ayoko na! Kailangan nila itong makita. Pwede ba itong kunin? Teka. Ba't mo kukunin to? Confidential files namin to eh. Pare, nangangalip yung buhay ng pamilya ko. Tsaka ng kapatid ko. Kailangan nilang makita yan. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa amin? Guys, ano
needs our help. Huwag naman natin ipagkait sa kanya yon. Dali mo na yan, pare. Pakiingatan na lang. Wala na akong pambili niyan. Tsaka yung mga files, hindi ko pa natatransfer lahat. Salamat pare ha. Makakaasa ka. Teresa, please. Teresa, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pagod na ako. Tita, saan po kayo pupunta? Basta malayo sa lintik mong ama. Please, Teresa, don't do this. Pag-usapan natin ang problema. Lalo lang tong lalala kapag umalis ka. Kailangan ka namin. Please don't go. Ikaw ang linalayasan ko, Herbert. Sawang-sawa na ako makipagdiskusyon sa'yo. Every time I try, ako na lang lumalabas na palaging masama. Nakakalimutan mo na ba na ikaw ang may atraso sa akin? I trusted you, you know. Pero ano, nawala lahat. Lahat. Teresa. Pagod na ako. You exhaust me. I need you, Teresa. You do not need me because you only listen to yourself. Tita, sulit lang po. Ilak mo yung mga pinto ha. Pag-aakit ka na. Pinakita mo na sa mami at daddy mo? Hindi ko alam kung paano ko papakita. Nag-less kasi si tita eh. What? So, paano na yan? Hindi ko pa nga alam eh. Parang wrong timing. But you have to. Before things get worse for your family. And Erica. Wala nang panahon, ipakita mo na. Gusto mo umalis na rin tayo dito sa bahay? Gusto mo na rin sumama kay Teresa? Pa, hindi si ganun. Ano ba yan? Pa, alam ko sobrang wala sa timing nito. Pero kailangan nyo na po itong makita. Ano bang kalakuhan niya ni Spencer? Pa, hindi mo nakikita? Ang linaw-linaw ng buhay ba, oh? May masamang espiritu dito sa bahay na to. Ano ba mo? Pinagsasasabi mo? Pa, makinig ka naman sa akin, oh. Delikado yung buhay natin. Lalo na si Erica. Pa! Stop this foolishness! Hindi ako nag-iimbento pa. You know what? Tama si Teresa eh. Umpisa nang tinanggap kita sa pamilyang ito. Nagkaletse-letse na ang buhay namin. This is all your fault. Ikaw ang malas eh. Ikaw ang salot. Gusto mo umalis? Ha? Di umalis ka! Bahala ka sa buhay mo. Gumaya ka kay Teresa. Walang utang na loob. Alis! Alis!
Kaleche-leche na ang buhay namin. This is all your fault! Ikaw ang mahalas eh! Ikaw ang salo! Good morning. Kain ka na? Wala si Mami, kaya ako nag-volunteer magluto. Erika, wala ka bang nakita ano? Wala ka nakita ang camera dito sa sala? Camera? Maalala eh. Kasi alam ko, dala ko yun kagabi. Hindi ko lang maalala kung nadala ko sa kwarto, naiwan ko dito sa sala. Ewan ko, wala eh. Kumain ka na muna, may kita mo rin yun. Hindi, sige. Mamaya na lang. Pasensya na talaga. Mag-alala, hanapin ko yun. Okay lang yun, Tol. Pero Spencer, hindi lang kasi tutungkol dun sa camera eh. Yung footage. Mawawala kasi yung footage. Ba't di mo kasi ginawa ng kopya? Gagawin ko nga dapat kagabi. Eh, wala nga tayong hard drive, di ba? Saan mo ba kasi uling nilagay? Alam ko kasi dala ko yun pagpasok sa kwarto ko eh. Tapos pagkagising ko, wala na. Ay, wait. Pwede lang isipin na lang natin kung paano natin tutulungan si Erika. Huwag na yung kamerang yan. Pwede? Patay! Anong patay? Bakit? Si Erika! Hello guys! Naka 300,000 views na! Na-upload kanina umaga! Ay! Oh my God. Dad, Tumawag sa akin ang dean ng school nyo. Dad, let me explain. At dahil dito, hindi ka na raw papayagang mag-enroll sa college. Dad, di ko alam paano ko nagawa yun. Hindi po ako yun, Dad. Hindi ka na nahiya! Gusto mo bang patayin yung kaklase mo? Hindi po. Dad, di ko alam. Hindi po ako yun. Hindi po ako
Erika, anak, ang dami-dami ko ng problema. Hindi ka naman makatulog, dumadagdag ka pa! Diba, Jessica, sabi mo sa amin noon, sa oras na weakly emotional or depressed ang isang tao, lalong lumalakas ang kapit ng negative entity sa katawan nito. Oo. The more depressed ang tao, the more kumakapit ang multo. Hanggang totally, masakop na ng multo yung katawan ng tao. Sa tingin ko, yun yung balak ni Corazon. Kailangan nating matutunan kung paano magpalabas ng kaluluwa sa loob ng katawan ng tao. Huwag ka mag-alala, bro. Na-research ko na yan. Ito ang mga gagamitin natin, guys, to drive evil spirits away. It could help you and Spencer. And based on what I have read, effective to kahit walang pare. And itong method na to is advised to regular people like us. Kumbaga, parang home remedy to drive evil spirits away. Di ba kailangan ng spell or incantation for that to work? Di naman pwedeng sindihan mo na yung kantila, okay na. Sigurado ka dyan, ha? Tama ka dyan, Kate. Pero huwag kang mag-alala. Na-research ko na rin yung dasal para dito. So ano guys, susubukan ba natin? O hindi? Seryoso, sigurado ka dyan, ha? Bro, guys, kailan ko ba kayo binigo? Ano, tutulungan ba natin si Spencer o hindi? Guys, ano? Wala kang kwentang ama. Hindi mo matustusan mga pangailangan ng mga anak mo. Nilayasan ka pa nga ng asawa mo eh. Ayan napapala mo, Herbert. Ginagantihan ka ng kapalaran mo. Nagawa ko naman lahat eh. Mamatay ka sa...
Pa? Pa? Pa! 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 Erika! Pa! 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 Erika! Pa! Pa! Erika! Pa! Erika! Erika! He's stable. But we still have to observe him after 24 hours. Buti na nakatawag kayo ng ambulansya ka. What happened? Well, your husband ingested a rat poison. Tasteless, odorless, soluble in water. Do you know if your husband took this accidentally or intentionally? Anong nagay niya? We pumped his stomach. Fortunately, the ingestion was fairly recent, so we were able to siphon the poison from the gastrointestinal system bago pa ma-absorb ng katawan. If ever, it could have further the toxicity. Sorry. I know this is a very sensitive time, but I recommend that if you think your father took the poison intentionally, to set an appointment with Dr. Mercado. He's a psychiatrist. I can set it up, just advise me. Parang wala namang tao eh. Baka kasi tulog na sila. So how about our plan? Jessica, nakontak mo na ba si Spencer? Kanina ko pa nga tinitext eh, walang reply. Tapos tinatawagan ko na rin, di naman sumasagot. So, anong gagawin natin guys? Ay nako, let's go home na lang kaya guys. Hindi guys, wala nang oras. Hintayin na lang natin hanggat makasagot si Spencer. Sige, Sari, huwag naman dito. Nasa tapat na tapat tayo ng bahay. Parang nakiat bahay kang tayo dito. alam mo, tama si Bitoy. Doon na lang kaya tayo. Sige, tara. Kumain na po muna kayo. Salamat. Kumain ka na? Sige po, busog pa po ako. Ano bang nangyari sa daddy mo? Hindi ko alam eh. Pagdating ko sa kwarto niya, wala yung bibig niya. Wala siyang malay. Kasalanan ko to lahat eh. Huwag na pong sisihin yung sarili niyo. Ang dami kong naging kasalanan sa daddy mo. Lalo na sa'yo. Nung dumating ka sa buhay namin, Spencer, galit na galit ako. Galit ako sa'yo, galit ako sa daddy mo, sa sarili ko. Pakiramdam ko, sinira mo ang mga pangarap ko. Buong akala ko perpektong pamilya namin. Akala ko masaya sa akin si Herbert. Hindi pala. Matagal na pala siyang may ibang anak sa ibang babae. Tinago ka niya sa amin. Galit na galit ako. Araw-araw, tinatanong ko sa sarili ko, kulang ba ang binigay ko sa kanya? Kulang ba ang ginagawa ko? Masaya ba siya sa akin? Wala naman po kayong kasalanan. Gusto ko sanang ituring na sarili kong anak. Pero di ko mapigilang magalit. Hindi ko maiwasang isipin na niloko ko ni Herbert.
Pasensya na, Spencer. Sa'yo ko nabuhos lahat ng galit ko. Wala ka namang kasalanan eh. Patawarin mo ako. Hindi naman po kailangan humingi ng tawad. Kasi wala naman po kayong nagawang masama sa akin eh. Umuwi na muna kayo ni Erica. Ako na muna ang bahala sa daddy mo. Sige po. Siguro kuhanan na lang din po namin kayo ng damit pag-uwi namin sa bahay. Thank you, Spencer. Paano? Gagawin ko, kuha lang ko ng gamit para kay Papa. Tapos babalik din ako sa ospital. Ikaw, matulog ka na, okay? Tapos isara mo yung mga pinto. Balik ako. Kaya lang. Huwag mo maigi. Huwag mo maigi. Oh, relax ka lang. Trust us. Diyan ka lang. Tumulong ka na lang. Tumulong ka na lang. Ito na yan. Tali mo na! Jessica, wako mo yung panyo. Teka, ano gagawin nyo? Mahigpitan, Ano yung kamay? Ano gagawin nyo? Higpitan mo. Ano bang gagawin nyo? Spencer, we found a way to help Erica. I-exercise namin yung multo sa katawan niya. Ano exercise? Teka, alam niyo ba yung ginagawa nyo? Pare, magtiwala ka lang. Seryoso, kami bahala rito. Tara na. Kaya mo. Tinatawagan ko ang masamang espiritu na umalis ka sa kwartong ito at sa katawan ng mahal namin na si Erica.
sisihin sarili mo. Sinaniban ka. Alam kong hindi mo gusto yung mga nangyari. Wala ka talagang nakakaalala? Ang naalala ko lang, nasa kwarto ako, umiiyak. Tapos nakatulog ako. Eh, anong nararamdaman mo ngayon? Gutom na gutom ako. Lens, mayroong pagkain dyan sa may kusina. Pagkuha na lang. Sige, bro. Salamat. Bro, kung ano man yung ginawa nyo kanina, salamat ah. Yagi, wala yun. Yun naman talaga yung rason kung bakit kami nandito eh. Para makatulong. Tsaka, tignan mo. Ang ganda kaya ng mga kuha natin dito. Sobrang solid kaya nito. Ay. Ayan o. Kaya konti na lang. Sa focus lang tayo. Oh, ayan na yung pagkain mo. Thank you. Dahan-dahan ah. Uy. Kumain ka. Wala nang yelo. Pa yelo niyo. Wala eh. Ano ka lang? Ano ka lang? Makakauwi na kita. Paano? Wala na ba kayong nakalimutan? Hatid ko kayo? Huwag na. Ha? Ako na maghahatid sa Nakalimutan ka? Sumama ko lang si Erica. Jessica, salamat. Wala yun. Gusto ko tang tulungan. Jessica, tara na. Sige, alis na kami. Sige, ingat kayo ah. Bye-bye. Ingat kayo. Ibang klase ito pag umarap na tayo sa media, kailangan sobrang lakas. Sabi to, kamusta naman ang pagiging isang Ghostbuster ng verdad? Ginagamit lang nila tayo para makakuha sila ng break. Scoop lang tayo nila. Alam ba yun? Erika, tapos na. Masaya na tayo. Okay ka na. Wala nang multo. Ano, kung gusto niyo ituloy yung mga pag-ghost hunting nyo, eh maghanap na lang kayo na ibang lalaroin. Huwag nyo makipag-eksperimentohan. Wala na taon na ako. Kuya, sorry. Wala. Pero sandali lang po. Di ba kayo po yung nagsabi sa akin na huwag buksan yung kwarto sa may hagdanan?